Yeah, I'm very excited to play tomorrow. It's going to be my first game this season as well. Coach Tim Cone hinirang na Sportsman of the Year ngayong 2023 dahil nga sa mga bigating achievement na nasungkit niya ngayong taon. At bibigay ko sa inyo yung detalye netong magiging debut game netong ating pambatong si Kai Sotto dito nga sa Yokohama. Mamaya na po yan mga kabasketball, back to back yan hanggang linggo. Pero syempre kung di ka pa naka-like at naka-subscribe, mag-subscribe ka na dahil dito sa Basketball PH, ang balita ay totoo at hindi inimbento. Kanina mga kabasketball, ipaparinig ko sa inyo yung video kung saan sinabi na nga ni Kai na maglalaro na siya bukas gaya ng ibinalita natin itong mga nakaraang araw, no? At etong ang Mikawa Seahorse, yung makakalaban ng Yokohama BC. Etong Mikawa mga kabasketball, pang-5 sila overall standing, doon sa overall standing. Kasi may dalawang, alam ko may mga division pa yan. Pero etong Yokohama ay pang-19 sa standing, no, malayo. Pero kung maipapanalo nila yung dalawang game na yan mga kabasketball, aangat sila ng marami-rami kasi magkakadikit lang sila, no? Netong Hiroshima, Sendai, Sun Rockers, saka netong Ganma. At sinilip ko na rin yung mga makakalaban dito ni Kai Sotto diyan nga sa ilalim, no? Una na nga diyan, etong big man na si Zach Aguste, no, from Greece. Pero pinanganak siya sa Amerika. Magte-30 na siya mga kabasketball. At veterano na, no? Nakapaglaro na siya sa Turkey, sa Greece, at dito nga sa Japan B-League. Ang height niya mga kabasketball ay 6'10". So magandang match up yan para nga dito kay Kai Sotto. Nag-a-average siya ng almost 15 points at 9.4 rebounds per game. So mataas yan. Doon sa naging huling laban nila, no? Dalawang game nila kontra nga dito sa Hiroshima Dragonflies ay double-double yung naitala. 17 points at 11 rebounds. Tapos yung sumunod naman 22 points at 10 rebounds para nga dito sa Mikawa mga kabasketball. So magandang match up to para nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Susunod naman etong si Davante Gardner. Ito mabigat, no? 6'7" lang yung height nito pero 132 kilograms. Itong si Gardner, nag-average siya ng 17 points per game, 6.7 rebounds. So mataas, malaki siya pumuntos, scorer siya mga kabasketball. Etong panghuli, etong si Jake Layman. At nakapaglaro siya sa NBA mga kabasketball para sa Orlando Magic, sa Portland Trail Blazers, dito sa Minnesota Timberwolves nung 2022 lang, no? 2019 to 2022. So ngayon lang, this year lang siya lumipat dito nga sa Mikawa. Ang height niya 6'9" at 95 yung kanyang kilograms or yung kanyang timbang. Sinilip ko si Kai mga kabasketball, ang timbang niya na ngayon 105. So lumaki siya, no? At nakita naman natin lumapad si Kai, kaya nakaka-excite kung ano yung magiging epekto niyan sa laro ni Kai, especially kakampi niya itong isa sa pinakamahusay na point guard ng Japan, no? Yung nagpasikat doon nga sa World Cup. Napakagandang opportunity itong naibigay ng Yokohama para nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Lipat na tayo mga kabasketball dito nga sa naging Sportsman of the Year ngayong 2023 bilang head coach syempre ng Spin.ph ay itong walang iba kundi si Coach Tim Cone. Sangayon ako rito mga kabasketball, ito talaga yung pinakamahusay na coach lalo na ngayong 2023 dahil nga doon sa mga malalaking achievement na nakuha niya mga kabasketball, no? Tinalo niya yung dalawang kumbaga higanting kupunan at higanting mga coaches, mga Olympic caliber coaches mga kabasketball. Sino-sino ba yan? Una, etong head coach ng Bay Area Dragons, tinalo ng Barangay Ginebra yan kung saan siya rin yung head coach niyan mga kabasketball at umabot pa nga sa Game 7 dahil alam naman natin ang coach niyan ay itong si Coach Brian Goorjian. Head coach din siya ng Australian National Team mga kabasketball. Ganun kabigat yan. Yang si Brian Goorjian. Ganun din
Etong nanlait, no? Nanlait to dati sa ating national team. Sinabi wala raw kumbaga walang quality yung ating national team. Ngayon tinalo siya doon sa Asian Games, doon sa naging laban ng Gilas saka ng China. Hinabol, no? Pero syempre hindi rin natin kumbaga dinidiscredit etong ating naging naturalized player na si Justin Brownlee na talagang bumuhat sa ating Gilas Pilipinas. So, congratulations sa mga nanalo at kaya lang talagang excited na ako dito sa mga susunod na pangyayari sa ating national team at syempre dito sa ating pambatong si Kai Soto. Hanggang dyan, maraming salamat. Yung mga shoutout mga kabasketball ilalagay ko rito sa hulihan at God bless sa inyong lahat.